Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Philippine National Police, walang nakikitang banta sa Traslasyon 2025. Pero posibleng digital threats, binabantayan. Pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections, umarangkada na. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo bukas. Sa MBC TV correspondents, bagong silang na sanggol, natagpuan sa Kawayanan sa Oton, Iloilo. Sa MBC TV Sports, Kai Soto nagtamo ng knee injury sa Japan B-League. At sa Showbiz Spotted, The Voice US champ na si Sofronio Vasquez nakauwi na sa bansa. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bagamat walang namomonitor na malaking banta ang Philippine National Police sa pagdaraos ng traslasyon ngayong taon, hindi raw sila magpapakampante. Sa katunayan, nakaalerto ang kanilang hanay sa mga posibleng digital threats. Ang buong detalye, binantayan ni Edniel Parosa. Walang nakikitang seryosong banta ang pambansang pulisya sa traslasyon ng Jesus Nazareno ngayong taon. Pero ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi nagpapakumpiyansa ang hanay at naglatag pa rin ng contingency plan sa nasabing kapistahan. Sa katunayan, ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na bantayan ang mga posibleng digital threat. Inatasan ni Marbil ang PNP Anti-Cybercrime Group at PNP Intelligence Group para sa maigpit na monitoring ng naturang hamon. Hindi naman masabi ng kapulisan kung may pinal ng desisyon sa signal jamming. Pero, epektibo Enero 8, bawal ng pagbili, pagbebenta at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, gayon din ang pagbibitbit ng baril sa Maynila. Sa klaw naman ng komprehensibong security plan ng PNP sa traslasyon, ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at deployment higit sa 12,000 pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ng mga paghahanda sa Traslasyon 2025, kasado na rin ang Quirino Grandstand para sa mga debotong dadalo sa tradisyonal na pahalik sa Nazareno mamayang gabi. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan ni Boy Gonzales. Nakahanda na ang stage kung saan ipupwesto ang Jesus Nazareno sa pagdadausan ng pahalik matapos sa misa ng alas 6 ng gabi mamaya sa Quirino Grandstand sa Luneta Park. Ikinabit na rin ang mga ilaw at sound system, nakalagay na rin ang mga barikada sa paligid ng grandstand. Nakalatag na rin ang command center at first aid station ng MMDA habang maigpit na seguridad ang ipinapatupad ng MPD o ng Manila Police District sa paligid ng Quirino Grandstand. Nabatid na kagabing alas 10 dinala sa Quirino Grandstand ang Jesus Nazareno mula sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo. Isinakay ito sa isang closed van. Tulad ng nakalipas na taon, magbumula ang pila ng pahalik sa South Road Drive sa Calao Avenue hanggang makarating sa Grandstand at palabas ng Katigbaka kung saan inaasahang milyon deboto ang magtutungo dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Inanunsyo ng Commission on Elections sa COMELEC na kasado na rin ngayon ang 77 araw na pag-imprenta ng higit 73 na milyong balota bilang paghahanda sa darating na halalan. Pagtitiyak ng ahensya, magiging mabusisi ang kanilang verification process upang tiyakin na walang papalyang balota. Narito ang ulat ni Wina Hesoro. Magsisimula na ngayong araw ang pag-iimprenta ng nasa mahigit 73 milyon na mga balota sa National Printing Office sa Quezon City para sa halalan 2025. Sa panayam kay Attorney George Garcia, ang chairman ng COMELEC sa programang Magandang Umaga Pilipinas, sinabi nitong unang iimprentahan ng mga balota ang mga lugar na walang nangyaring protesta, mga kaso at walang disqualification. Ayon kay Garcia, mula ngayong araw January 6 hanggang April 14, 2025 o 73 araw ang timeline ng komisyon para sa pag-imprenta ng mga balota. Dagdag pa ni Attorney Garcia, ang balota ang pinakaimportanteng dokumento sa isang halalan kung saan mano-mano pa rin itong titingnan sa pagka-imprenta. Aniya, isa-isa rin itong i-feed sa makina upang malaman kung ito'y tatanggapin o hindi, kaya't mayroong 500 mga makina ang gagamitin para sa pag-verify sa bawat balota. Target ng COMELEC na makapag-imprenta ng nasa mahigit 800,000 hanggang 1 milyon na mga balota kada araw. Alam niyo po, 77 araw lamang tayong dapat makapag-imprenta ng balota. Ito po kasi, Sir Angel, para po sa naintindihan ng mga kababayan natin, yung pong pag-iimprenta ng balota, hindi po ganun kadali yan. Una, yan po ang pinaka-importante na aktibidad ng COMELEC dahil ang balota ang pinaka-importante na dokumento sa isang halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hinimok naman ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil ang kanyang hanay na pangalagaan at manindigan sa kanilang dignidad sa gitna ng tinawag nitong undue influence sa darating na halalan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Inatasan ng pambansang pulisya ang mga tauhan nitong protektahan ang dignidad ng hanay sa nalalapit na midterm elections ngayong taon. Yan ang mensahe ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa unang Monday flag raising ceremony ng Kampo Crame ngayong 2025. Ayon kay Marbil, hamon sa PNP ang gagawing pagbabantay sa seguridad ng senatorial at local elections. Pero hindi umano dapat magpaapekto ang kapulisan sa tinawag niyang undue influence o mga impluensya. Our dignity as police officers is one of our most valuable assets. Let us not allow anyone to take it from us, for no one has the right to do so. We must protect our integrity and never allow it to be compromised by temptations or undue influence. Target ng Top Cup ngayong taon ang ibalik ang respeto ng taong bayan sa hanay. As we begin 2025, it is our aspiration to regain and strengthen the respect of the public for our ranks. Ginawa ni Marbil ang pahayag sa talumpati nito sa harap ng PNP personnel kasabay ng araw ng pag-imprenta ng COMELEC sa opisyal na balotang gagamitin sa halalan. Magsisimula ang election period sa 12 ng Enero. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi sapat ang simpleng pahayag lamang. Ito ang panawagan ng ilang senador sa Health Department para mas paigtingin ang information campaign nito sa gitna ng nagsusulputang unverified information patungkol sa kumakalat umanong virus sa China. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Hinimok ng mga senador ang Department of Health na mas lalo pang diinan at palawakin ang kanilang information campaign sa napaulat na sakit na umano'y kumakalat sa China na Human Metapneumovirus o HMPV. Ito ay dahil sa patuloy na pagkalat ng mga impormasyon sa social media hinggil sa nasabing karamdaman. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, mahalaga na alam ng taong bayan ang mga impormasyon sa virus at dapat manggaling mismo ang kaalaman sa Department of Health at medical experts dahil mapanganib kung sa social media lang namumulot ng impormasyon ang ating mga kababayan.
Ito ay sa kabila ng naging pahayag ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health na fake news ang social media post kaugnay sa umunoy outbreak ng HMPV sa China. Sabi ni Tolentino, mahalaga na palakasin pa ng DOH ang kanilang public information campaign at ikonsidera ang paglalatag ng mga precautionary measures laban sa posibleng outbreak ng anumang karamdaman. Hinimok din ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health ang publiko na maging kalmado ngunit kailangan mapagmatyag. Para kay Go, mahalaga na huwag magpanik ang ating mga kababayan at maniwala lamang sa mga opisyal na pahayag ng Department of Health at World Health Organization o WHO. Makatutulong din kung iwasan ng ating mga kababayan ang pag-share ng mga unverified information hinggil sa umano'y health outbreak upang hindi magdulot ng kalituhan at takot sa ating mga kababayan. Kasabay nito ang panghihimok ni Senator Go sa ating mga kababayan na gawing prioridad ang ating kalusugan at sabayan ng ehersisyo at pagsunod sa payo ng mga doktor at health experts. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa 4, planong pag-isahin ng Kamara ang patong-patong na impeachment complaints na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Paniwala ng isang kongresista, lumakas lalo ang laban ng reklamo sa desisyon ng ilang miyembro ng mayorya na makiisa sa inaasahang endorsement ng impeachment complaint ngayong araw. Magbabalita si Milky Regunan. Pagpapasyahan na ng Kamara ngayong linggo na pag-isahin na mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte para umusad na ang proseso. Ang kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, malamang masentro sa betrayal of public trust ang grounds ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Naniniwala rin si Castro na malakas ang impact ng pagsama ng ilang miyembro ng majority group kung matutuloy ngayong araw ang pag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin lang anya nito na kumbinsido na ang liderato ng Kamara para isulo ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Especially yung Senate, continuing naman ang Senate 12 lang yung mapapalitan dyan, no? Hopefully pro-impeachment. Kasi baka baka talagang mag-spill pa yan doon sa susunod na Kongreso, no? Kung nai-endorse na sa Senate. Kasi may theory kasi na kahit na matapos na ang kongresong ito, napunta na sa Senate, ay magtutuloy-tuloy yan. So parang may ganun tinitignan na theory na kailangan lang ma-endorso bago matapos ang 19th Congress. Sabi ni Castro, sumulat na rin sila kay House Secretary General Reginald Velasco para magpatawag ng meeting sa Miyerkules, January 8 at maisulong na ang proseso ng impeachment. Dahil gahol na sa panahon, sinabi ni Castro, naniniwala sila na kailangan ma-endorso sa Senado ang impeachment complaints laban kay VP Sara para pwede pang matalakay sa bubukas ng 20th Congress. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, unang Martes ng taong 2025. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 1 peso ang itataas sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 40 centavos sa diesel. Tataas din ng piso ang kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Sea Oil at Petrogas alas 6 ng umaga. Una rito sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na itinulak nito ang mataas na demand sa Amerika at Europa dahil sa malamig na panahon. Nagtamo ng injury sa kanyang kaliwang tuhod si Gilas Pilipinas bigman Kai Sotto matapos na naging tapatan ng Kashiyaga Alphas kontra Mikawa Seahorses kagabi sa Japan B-League. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Naudlot ang isang impressive run ni Gilas Pilipinas bigman Kai Sotto sa Japan Basketball League matapos nitong magtamo ng left knee injury sa laro ng Kashiyaga Alphas kontra Mikawa Seahorses kagabi.
Nangyari ito sa pagsisimula pa lang ng laro at 6 minutes and 30-second mark ng first quarter. Nang subukan ni Soto ang isang post-up move kontra kay Zach Aguste ng Seahorses. Bigla na lamang bumagsak ang 7'3" center sa sahig ng court dahil umano sa pilay sa kaliwang tuhod. Matapos ang kanyang 3 minute and 40-second appearance, hindi na bumalik sa loob ng court at nanatili na lang si Benchi Soto. Kalaunan nakuha ng Alphas ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo with 79-77 final score. Magugunit ang 2 buwan na nakalilipas, nagtamo na rin ang 22-year-old center ng injury sa kanyang kaliwang tuhod sa naging unang laro nito sa B-League kontra AJ Edo ng Nagasaki. Pero agad itong nakarecover para magampanan ang kanyang tungkulin bilang bahagi ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers noong Nobyembre. Samantala, siniguro naman ni Gilas head coach Tim Cone na bukas ang kanyang options kung sakaling hindi makapaglaro si Soto para sa sunod na window ng qualifiers sa susunod na buwan. Partikular ang 2 big men na sina Japet Aguilar at Mason Emas para humalili. Sa ngayon, wala pang balita sa kasalukuyang lagay ni Soto matapos ang laro. Sa aming pagbabalik, jersey number 1 ni Derrick Rose ireretiro sa NBA team na Chicago Bulls. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lagay ng trapiko ngayong balik trabaho matapos ang holiday season. Kumusta na nga ba? Para sa MBC TV Global, Donald Trump nakatakdang sentensyahan nagkaugnay ng kasong hush money ilang araw bago ang pag-upo nito sa pwesto. Sa Showbiz Spotted, Maris Racal, kumusta na nga ba matapos ang kinakasangkutang kontrobersiya? Sa TNVS, sa bagong taon, bagong henerasyon, sino-sino nga ba ang pasok sa tinatawag ngayong Generation Beta? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, pumalo naman sa higit 3 milyon ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX nitong holiday season. Marami sa mga nagbabalik sa Metro Manila na ipit sa matinding traffic. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, pumalo na nga sa 3 milyon ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange nitong nagdaang holiday season. Ayon kay Colin Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng terminal, pinakamarami ang naitala noong December 23 na may higit 232,000 na mga mananakay. Simula naman itong weekend, may higit 341,000 ang mga dumaang pasahero sa terminal. Kaninang umaga lamang may higit 50,000 na ang push-up sa PITX at inaasahan pang lulobaw sa may higit 170,000 ngayong balik trabaho at eskwela ang lahat sa ating mga kababayan. Kabilang dyan ang estudyanteng si Christian na dumanas daw ng malalang trapiko pabalik lamang ng Metro Manila mula doon sa Cavite at si Kuya Ireneo na pahirapan daw nakasakay mula sa Bicol. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Sobrang traffic po, sobrang hirap po ng biyahe dahil nagsaan po talaga yung mga pasahero. Ang dami po mga pasahero pabalik dito sa Manila, kaya standing po talaga sa bus. Lahat na bus tulog. Nagpila ako ng mga 4 ng hapon, nakasakay ako mga 8 na. Puno na talaga, mahirap isakay pa ganun. Dapat naaga pala. Na daan naman na ipinagbabawal na gamit ang kumpiskado sa PITX, kabilang na yung 25 pakete ng paputok at iba't ibang klase ng mga patalim. Para sa MBC Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa PITX sa Parañaque City, maraming salamat Giselle Ricafort. Bagong taon, lumang paalala, kasabay ng pagpasok ng 2025, back to basics man pero mas maghihigpit ang Land Transportation Office o LTO sa kampanya nito sa mga motorista sa paggamit ng seatbelt sa pagmamaneho.
ang karampatang parusa sa lalabag dito. Balikan sa report ni Val Gonzalez. Kasabay ng pagsisimula ng taong 2025 ay umarangkada na ang mas agresibong kampanya ng Land Transportation Office para sa pagsusuot o paggamit ng seatbelt. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, bahagi ito ng mga hakbangin sa kaligtasan at maiwasan ang mga road crash incident sa mga kalsada sa buong bansa. Sabi ng LTO, asahan na ang presensya ng kanilang mga enforcers sa kalsada na magpapatupad sa paggamit ng seatbelt. Nagsasagawa na rin ng koordinasyon ng LTO sa ibang mga ahensya at ang malawakang impormasyon upang ipabatid sa mga motorista ang kahalagahan ng pagsusuot o paggamit ng seatbelt. Dahil dito inatasan na ni ASEC Mendoza ang lahat ng mga regional directors at district office heads na gamitin ang social media at iba pang mga paraan para ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng paggamit ng seatbelt. Batay sa nakasaad sa Republic Act 8754 o ang Seatbelt Use Act of 1999, bukod sa multang 1,000 piso hanggang 5,000 piso ay maaari ding masuspinde at maribok ang lisensya sa pagmamaneho ng isang driver na mahuhuling hindi gumagamit ng seatbelt. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, umalingasaw ang baho ng Maynila sa dami ng naiwang tambak ng basura sa kalsada. Hinala ni Manila Mayor Hani Lacuna, posibleng may bahid ng pananabutahe ang hindi umano pagtupad ng kanilang dating service provider sa napagkasundoang pagtatapos ng kontrata. Pinutukan yan ni Kyle Bulias. Ilang araw nang idinadaing ng mga taga-Maynila ang mga nakatambak na basura sa kalsada. Ayon sa ilang residente, noong 1 pa kasi ng Enero ito hindi nahahakot. Dahil dito, 4 na beses nang mas marami ang basurang hinahakot ngayon sa Maynila kumpara sa normal na araw. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, nakatanggap sila ng report na may mga lugar na hindi naikutan ng mga basurero noong 30 hanggang sa bisperas ng bagong taon. Hanggang sa huling araw pa dapat ng 2024 ang kontrata ng service provider ng LGU na Lionel Waste Management, kaya hindi umano alam ni Lacuna ang dahilan kung bakit noong 30 pa lamang ay may mga lugar nang hindi naikutan. Paliwanag nito, hindi na nag-renew ng kontrata ang Lionel dahil sa personal na dahilan. Medyo personal po kasi yung kanilang dahilan eh. Hindi po ba... Sa kanilang, dahil po sa medyo malapit po sila sa dati pong nakaupong punong lungsod. Kay Yorme, kay Isko. Opo. Alam naman po yan ng lahat. Na malapit po ang ating dating service provider po sa dati pong alkalde. Bukod dito, posible rin umanong may bahid ng pananabotahe ang hindi paghahakot ng mga basura na kasalukuyan ang iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan. Yan po ang amin pong iniimbestigahan ngayon, kaya nga gaya nga po nang nasabi ko, mayroon po mga lugar na hindi na po hinakutan ng basura magsimula pa po at 30 ng Disyembre na dapat po sana ay araw-araw ay naghahakot po ng basura. To make it appear that you are not doing your job. Most probably po. Sa ngayon, ang Metro Waste na at ang Phil Ecosystems Corporation ang kontraktor na kinuha ng Manila LGU. 24/7 na rin umano ang kanilang operasyon para hakutin ang mga natitirang nakatambak na basura sa Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year, Pilipinas! 3 weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Umiiral pa rin ang shear line o ang bangga ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Inaasahan ng kalat-kalat na thunderstorms sa Aurora, Quezon, Marinduque, Camarines Provinces sa Bicol, gayon din ang ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Samantala, patuloy pa rin nagdadala ng malamig na temperatura na sinasama ng may hinang pag-ulan ang amihan sa Cagayan Valley at Cordillera. Habang may banta naman ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, lalo na sa bahagi ng Caraga at Davao bunsod ng mga thunderstorms na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala,
Asa naman ang maaliwalas na panahon dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa huling pagtaya naman ng Pag-asa, lalakas pa ang bugso ng amihan sa mga susunod na araw. At ang good news, mananatiling mababa ang tsansa na may pumasok na bagyo sa loob ng ating area of responsibility within the next 1 to 2 weeks. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong unang Lunes ng 2025. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera, DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ang mataas na aktibidad ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa monitoring ng PHIVOLCS, 37 volcanic earthquakes o pagyanig ang naitala. Ito anila ay pagpapakita ng mataas na tsansa ng biglaan at mas malakas na pagsabog, pagbuga ng lava, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na pag-ulan. Batay sa report ng PHIVOLCS, umabot sa 500 meters na taas ang kapal ng pagsingaw o plume ng bulkan na sinasabayan ng panakanakang pag-abo na napapadpad sa Timog Kanluran. Una nang ikinasa ng Canlaon City Government ang Oplan Exodus na magpapatupad ng puwersahang paglilikas sa mga residente sakaling magpatuloy ang pag-aalburuto ng Mount Canlaon at itaas ang antas ng babala sa Alert Level 4. Ilang araw naman bago ang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump, nakatakda naman itong sentensyahan kaugnay ng kinasasangkutang hush money case. Ngunit ayon sa Manhattan judge, hindi umano makukulong si Trump, wala ring babayarang multa at isasara na ang kasong ito. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangke. Balita mula sa Amerika. Mahigit isang linggo bago ang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump, nakatakda itong sentensyahan kaugnay na kinasasangkutang hush money case. Ngunit nauna nang ipinahayag ni Manhattan Judge Juan Merchan ang umahawak sa kaso ni Trump na sasailalim ito sa isang unconditional discharge kung saan mananatili itong convicted ngunit isasara na ang kaso nang walang parusang ipapataw laban sa kanya. Samantala, inanunsyo ng Myanmar military government ang pagbibigay ng mass amnesty ng nasa 6,000 preso bilang pagdiriwang ng kala-77 araw ng kalayaan. Karamihan sa mga bibigyan ng amnestiya ay mga nakulong dahil sa mga kaso may kinalaman sa politika at mga kasapi sa nangyaring kudita sa kanilang bansa noong 2021. Sa iba pang balita, sama-sama nagtipon at tiniis ang matinding lamig ng daan-daang taga-suporta ni ousted South Korean President Yoon Suk-yeol sa labas ng presidential residence upang pigilan ng mga otoridad na iyain ng warrant of arrest laban sa kanilang dating Pangulo. Ito ay matapos ibasura ng korte ang apela ng kampo ni Yoon na ipawalang bisa ang warrant of arrest kaugnay ng isang investigasyon hinggil sa alegasyong insureksyon nung ipatupad ang martial law sa kanilang bansa. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, isang buwan na rin ang nakalipas mula nang mainit na pinag-usapan ang kinasangkutang kontrobersiya ni Maris Racal. At itong weekend, nagbalik social media ang aktres matapos ang kaniyang pananahimik. Narito ang report. Sa pagsisimula ng 2025, tila natapos na ang social media break ng aktres na si Maris Racal. Nitong weekend kasi, laman ng kanyang Instagram story ang poster para sa US premiere ng pinagbibidahang Sunshine na bahagi ng 36th Palm Springs International Film Festival. Ito ay mula sa direksyon ni Antoinette Hadaune kung saan gumanap si Maris bilang isang gymnast na nadiskubring buntis siya ilang araw bago ang national team tryouts. Magunita na October last year, nakasungkit ang Sunshine ng nominasyon bilang Best Youth Film sa 17th Asia Pacific Screen Awards matapos ang world premiere sa Toronto International Film Festival.
Huling buwan ng 2024 nang mainit na pinag-usapan ng netizens ang kinasangkutang kontrobersiya ni Maris Racal, on-screen partner nitong si Anthony Jennings at non-showbiz ex-girlfriend ng aktor na si Jam Villanueva. At matapos ang ilang araw, emosyonal na humingi ng tawad ang aktres tungkol sa kinaharap na issue. At sa aking pagbabalik, may nagbabalik Pinas. Walang iba kundi ang kauna-unahang Pinoy at Asyanong itinanghal na Grand Champion sa The Voice USA na si Sofronio Vasquez. Manatiling nakatutok dito lang po sa MBC TV Network News. BRB! Balitang dapat ninyong abangan sa MBC TV Sports, jersey number 1 ni Derrick Rose ireretiro sa Chicago Bulls. At sa Showbiz Spotted ang mga pinakahuling balita kay The Voice US champ Sofronio Vasquez. Alamin lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa kawayanan sa Oton, Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagulat ang isang residente nang natuklasan ang bagong isinilang na sanggol sa kawayanan sa bayan ng Oton, Iloilo. Ayon sa Women and Children's Protection Desk ng Oton Municipal Police Station, na balot ng tela ang sanggol nang nakita ng residente. Kagad ito na nag-report sa mga barangay officials. Dinala ang sanggol sa ospital at patuloy na inoobserbahan, ngunit nasa mabuting kalagayan na. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, natukoy ang ina ng sanggol na college student at natakot umano na malaman ang kanyang mga magulang ang kanyang pagbuntis, kaya iniwan niya ang sanggol sa kawayanan ng ipinanganak. Nagsasagawa ng DSWD ng case conference sa ina ng sanggol. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao, rumesponde sa tawag ng mga barangay officials ang Pikit Municipal Police Personnel kaugnay sa nangyaring pamamaril sa bahagi ng barangay Makabual, Tugunan Town na dating sakop ng bayan ng Pikit, Cotabato Province na ngayon sakop na ng SJA BARM. Ayon sa Pikit PNP, habang papalapit umano sila sa crime scene, bigla na lamang umano silang pinagbabaril ng isang suspect. Dahilan ng palitan ng putok hanggang sa masapul ang suspect na nakilala sa alias itong Ali at dead on arrival sa pagamutan. Sa investigasyon ng Pikit PNP, lumalabas na ang nakipagbarilang suspect na si Ali ay involved sa pamamaril patay sa lugar na mga oras na iyon, dahilan ng itinawag ng barangay officials sa PNP. Para sa MBC Network News, RH19, June Di Makutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang 11 taong gulang na lalaki kahapon ng malunod sa ilog sa ilalim ng tulay ng Purok 6 Barangay Nara sa bayan ng Katarma dito sa Lalawigan. Ayon sa kaanak ng biktima, naliligo sa ilog ang bata nang mangyari ang nasabing insidente. Nakuha sa ilog ang biktima nang respondihan ito ng MDRMO kasamang Bureau of Fire, ngunit hindi na ito nakaligtas. Ngunit agad nitong isinugod sa ospital, ngunit dead on arrival. Kadalasan naman ang ginagawang swimming pool ng mga bata ang nasabing ilog sa ilalim ng nasabing tulay. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pang nakitang election hotspot sa hinggil sa May 12 na national and local election sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, sa pinakahuling Provincial Joint Security Control Center o PGSCC meeting, nasa code green ang buong lalawigan. Dagdag pa ni Ananoria, ito ay base rin sa kasalukuyang sitwasyon ng mga lugar kung
kung saan mayroong intense political rivalry at presensya ng armadong mga grupo. Magpupulong ulit ang PGSCC ng Commission on Election kasama ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa darating na Enero 11 o isang araw bago magsimula ang election period. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kalaboso sa kulungan ng 8 tulak ng illegal na droga matapos isinagawa ng 6 na police station na under ng Davao City Police Office ang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Enero 5, 2025. Sa 6 na anti-illegal operasyon ng kapulisan, 8 drug personality ang naresto matapos positibong nabilhan ng illegal na droga. Sinasabing mga operasyon ng kapulisan na under ng DCPO ay nakakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuuhang 256,564 pesos na standard drug price mula sa Talubo Police Station, Bunawan Police Station, Ecolan Police Station, Maa Police Station, Bahada Police Station at City Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, acting City Director ng Davao City Police Office, na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa illegal na droga sa loob ng lungsod, gaya ng ipinakita ng mga iba't ibang police station sa kailang matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. New Year, New Generation. Kasabay ng pagsalubong sa taong 2025, tiyak mayroong mga mami na nasabay ang pagsilang ng kanilang anak sa pagsapit ng Enero 1. Pero bukod sa katawagan na New Year's Babies, inilabas na rin ng isang Australian demographic analyst ang bagong term para sa mga isisilang ngayong 2025 hanggang taong 2039. Kung ano ang tawag sa bagong henerasyon na ito, alamin sa report ni Rovic Manuel. Kada palit ng taon ay madalas naririnig ang mga balita ng mga baby na isinisilang kasabay ng pagsalubong sa panibagong taon. Tulad na lamang sa salubong 2025 kung saan isang newborn baby girl ang isinilang sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa saktong alas 12 ng January 1. Ang tagpong ito at ng ilan pang isinilang ngayong 2025 ay naging extra special dahil ngayong taon ay ang simula na pala ng panibagong henerasyon. Ayon kasi sa McCrindle Research ng demographer na si Mark McCrindle, ang mga sanggol na isisilang ngayong taon hanggang sa taong 2039 ay kabilang na sa tinatawag na Generation Beta o Gen Beta. Sinundan nito ang Generation Alpha o ang mga isinilang sa taong 2010 hanggang 2024. Dagdag pa ng McCrindle, bubuuin ng Gen Beta ang 16% ng kabuuang population ng mundo at karaniwang magiging anak ng mga Gen Ys o ang Millennials at ng Gen Zs. Lalaki rin daw ang mga ito sa isang fully AI and technology saturated na mundo at sila rin ang unang populasyon na makakaabot sa 22nd century o sa taong 2101. Sa kabuuan, dumagdag ang Gen Beta sa mga generational terms ng McCrindle tulad ng Builders, Baby Boomers, Gen X, Gen Y o ang Millennials, Gen Z at Gen Alpha. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ireretiro ng NBA team na Chicago Bulls ang jersey number 1 ni dating MVP Derrick Rose. Ginawa ng team ang anunsyo halos 5 buwan matapos opisyal na magpahinga si Rose sa paglalaro sa liga. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Kinumpirma ng NBA team na Chicago Bulls na ireretiro nila ang jersey number 1 ng former MVP na si Derrick Rose. Magugurit ang Setyembre ng nakaraang taon nang i-anunsyo ni Rose ang kanyang pagpapahinga mula sa liga matapos ng 16 na taong karera para mag-focus sa kanyang pamilya. 8 season naglaro si Rose sa Bulls kung saan siya itinanghal bilang pinakabatang MVP ng NBA history sa edad 22. 2008 nang makuha ito bilang number 1 pick sa NBA draft
kung saan nagwagi rin siya bilang Rookie of the Year at natanggap ang MVP award taong 2011. Sa kanyang buong karera, nakapagtala si D-Rose ng kabuang 12,573 points at 3,770 assists sa higit 700 games sa loob ng 15 seasons. Maliban sa Bulls, nagkaroon din ito ng pagkakataong makapaglaro sa New York Knicks, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers at Memphis Grizzlies. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Pinoy Pride. Matapos ang kanyang historic win sa isang singing competition sa Amerika, nakauwi na sa bansa si Sofronio Vasquez. Ang The Voice US champ, mainit na sinalubong ng mga kasamahan sa industriya. Narito ang aking report. Nakauwi na sa bansa si The Voice US Grand Champion Sofronio Vasquez. Ang 32-year-old singer mula airport diretso studio raw para mag-rehearse. Sa kanyang pagbabalik, nakatanggap ito ng mainit na pagbati mula sa mga veteran singer, gaya ni Mr. Pure Energy Gary V at mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Congratulations, we are so very, very proud of you. Kanino kang babae, anak mo? Ba't kaya na? Sir Gary. Oh. There he is. There he is. There he is. Gayon din kay Divine Diva Shasha Padilla. Samantala, sa January 18 nga, kasado na ang concert ni Sofronio sa Cebu City. Magunita na naging highlight ng huling buwan ng nagdaang taon ang kanyang tagumpay bilang kauna-unahang Asyano at Pinoy na itinanghal na Grand Champion sa The Voice USA. Samantala, good news naman para sa mga hindi pa nakakanood ng mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival. Due to insistent public demand kasi, pinalawig ng 1 linggo o hanggang January 14 na mapapanood ang MMFF entry sa mga piling sinihan. Umaasa naman si MMDA at MMFF Chairman Attorney Romando Artes na patuloy na hahataw sa takhilya ang mga pelikulang Pilipino. Kaugnay ng iturang extension, magagamit pa rin anya hanggang next week ang mga complimentary pass. Bago kasi ang anunsyong ito, nakatakda ng magtapos ang magpapalabas ng MMFF Films bukas January 7. Kung matatandaan, Green Bones ang itinanghal na Best Picture noong nagdaang Gabi ng Parangal. Para sa MBC TV Network News, ito ang News Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Jewel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at happy birthday. Ay, hindi ba birthday ngayon? Pero alam kong may nag-celebrate ng birthday noong 1 linggo na hindi natin nakasama. Bago natin makalimutan batiin ang nagbabalik na aking partner, si Miss Karen Oyong, na nagse-celebrate ng kanyang 18th birthday. Mula sa buong MBC TV News Production. Thank you! Batiin natin, kantahan natin ang happy birthday. Namatay yung kandila. Si Miss Karen Oyong. Ayun. Ay, thank you guys. Cute naman ang cake. Birthday po! Ayan. Wish. I wish for secret. Thank you guys. Happy birthday, partner, Miss Kay. At long life. At alam mo naman ang mga wish ko para sa'yo. Hindi, sabihin mo sa akin mamaya. Ano na, yung sa isip, ang tawag doon, yung tele-debale. Oh, mamaya na. Mamaya na lang. At yan na po mga balita ang nakalap namin ngayong unang Lunes ng 2025. Ito, si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Atid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.